Hi mga mi, samahan nyo naman kami sa aming panibagong ganap ngayong araw. Nag-budget ako ng 1.5 para sa pamamalengke namin at titingnan ko kung hanggang saan ba aabot yung 1.5 namin. Pero bago kami pupunta sa palengke, papahilot ko nga muna itong si Kuya Zaiden. Sakit nga daw kasi yung siko niya dahil nadapa nga siya kagabi dahil sa paglalaro nila. So eto, papunta na nga kami sa manghihilot at sabi pa nga ni Kuya Zaiden, pakisabi daw yung manghihilot na dahan-dahan lang daw. At tagal-tagal na rin kasi yung huling naranasan ni Kuya Zaiden magpahilot. Saka pa lang kasi talaga ako nagpapahilot kapag sure ako may pilay yung bata. Pero kapag may ubo at sipon sila, una ko talagang pinupunta sila sa doktor bago sa manghihilot. Sobrang nadala na din kasi talaga ako dati na inuna ko siyang dinala sa manghihilot na inobserbahan bago sa doktor. So ayun, lumala nga lalo yung ubo niya. A lesson learned na talaga sa akin yun na doktor muna bago sa manghihilot. Iba-iba naman tayo ng paniniwala at may mother's instinct naman tayo kung ano talaga yung mas nakakabuti para sa anak natin. So ayun, pagkatapos, dumiretso na rin agad kami dito sa palengke at hanggang saan kaya aabot tong 1,500 pesos ko. Nga akong pumunta dito sa mga nagbebenta ng mga isda pero Diyos ko dahil sobrang mamahal per kilo, 260, 280 lang naman. At dumiretso na nga lang din agad ako dito sa meat section at eto, manok na lang yung bibilhin ko kasi 200 pesos lang per kilo. Puro breast part na nga lang yung pinamili ko at 1 kilo lang dahil pang sabaw at pang sahog lang din naman to. Nga 200 per kilo to, so meron pa akong 1,300 pesos. Tapos dumiretso na rin ako dito sa nagbebenta ng tuyo at bumili na rin ako ng kalahating kilo. Yung kalahating kilo naman ito is 160 pesos. Kaya meron pa tayong 1,140 pesos. Na naman kami dito sa mga nagbebenta ng mga tsinelas para ibili nga itong si Kuya Zaiden dahil napigtas na kasi yung tsinelas niya at 80 pesos nga pala yung tsinelas niya na yan. Padaan nga din kami dito sa mga nagbebenta ng itlog. Kaya bumili na rin ako ng 15 pieces na tig 9.50 cents. 1,140 minus 80 sa tsinelas tapos 142 sa itlog. So, 918 pesos na lang. Gumawi naman kami dito sa mga nagbebenta ng gulay. As usual na mga binibili ko dito is yung mga leafy vegetables talaga kagula. Katulad dito malunggay, alugbati, ng mga okra. Kung pagbabalik ko nga din pala dyan ng okra is with permission po yan ng tendera para malaman na okay pang lutuin yung okra. Tapos, bumili na rin ako nitong sayote, ng butig, ng sari-saring gulay, pati na rin itong 2 kilo ng saging. Nakalimutan ko nga din palang bumili nitong sibuyas, bawang, luya at kamatis. Kaya ayan at bumili na rin ako. In just an instant, eto na lang yung natira sa 918 pesos ko. Meron pa natirang 500 pesos kaya bumili na rin ako ng 1 kilong isda na tig 280 per kilo tapos 2 pack ng hotdog at isang longganisa. Yun, eto na lang yung natira sa akin 1,500 pesos. Talaga namang mapapatingin ka na lang sa pitaka mo, wala ng laman at mapapakamot ka na lang sa ulo. Nga, pagkadating ko dito sa bahay, talagang sinalubong agad ako nitong kambal namin. At eto nga si Baby Ayon, naghihintay siya kung ano nga yung masarap na ibibigay ko nga sa kanya. Kaya kinuha ko agad yung saging at ibinigay ko dito kay Baby Ayon dahil alam kong paborito nga din niya ito. Kumuha nga agad ng isa itong si Baby Ayon. Pagkatapos, dumiretso na rin ako dito sa kusina namin para masikaso ko na nga din itong mga napamili ko. Fast forward naman tayo, ang ulam naman namin sa aming hapunan ay etong pritong isda tapos etong utan bisaya. So talaga naman sobrang sarap nito. Simple lang pero talagang mapapadami yung kain mo. Eto talaga yung hinahanap ko na storage para sa aming bawang, sibuyas, luya at kamatis. Sabi, sobrang nagustuhan ko talaga to kasi napakalinis niyang tignan at very social. Super bagay na bagay nga din siya dito sa theme ng aming kusina. Napakamura lang din ito, 55 pesos per piece ko lang ito nabili. Pero napakaganda ng quality tapos transparent pa kaya naman kitang-kita talaga yung nasa loob. Matagal na talaga ako naghahanap ng lagayan ng bawang, sibuyas, luya at eto nga yung pinaka nagustuhan ko. Gandahan pa nito, space saver na siya kasi wall mounted lang tapos hindi mo na kailangan magbutas dahil meron na tong kasamang adhesive. Ito nga yung aking munting kusina at doon ko nga siya naisipang ilagay doon sa taas ng aking mga condiments. Mabilis ko lang makita at makuha kasi alam nyo naman, kailangan talaga natin yung mga sangkap na yan sa pang-araw-araw na pagluluto natin. Kung anong nilagay ko nitong bawang, sibuyas, kamatis at luya, grabe, sobrang tuwang-tuwa ako kasi napakaganda talagang tignan. Hindi nga yung asawa ko, na-appreciate niya din to kasi sobrang ganda nga daw. Paka-elegante niya din talaga tignan dito sa ating kusina. Kaya naman kung gusto mo rin ng ganito, meron akong ilalagay na link sa comment section o kaya sa yellow basket.